Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-lovers. Bali kakapasok ko lang ngayon taon sa trabaho. So nagbakasyon tayo ng mga almost 1 week. So pagpasok ko madami na naman tayong tanggap dito. So ito mga dinala sa atin na iniwan dito para ipaayos. So yan, may EBR pa nga. Bali dalawang amplifier yan. Tatlong amplifier pa yan. Yan, tatlong amplifier pala yan. Tapos dalawang player. Yan, tapos ito ang aayusin natin ngayon, yung Platinum Junior na walang power. So yan, naka-plug in na yan. Ayan, ulitin natin. Naka-plug in, yan. Wala siyang indicator na kulay red, kaya pag pinindot natin yung power button, hindi siya nagi-green kasi wala siyang indicator. So may warranty seal pa nga to. So tayong una makakabukas nito. Kaya mas maganda yung ganito, wala pang history ng repair. So alamin natin kung bakit wala tong power. So minagawa na tayo din ng video nito. So tingnan natin kung ganoon din yung solusyon na gagawin natin para mapagana to. So tingnan natin to. Let's get started. So bali ito na nga, kita nyo, hindi pa yan nabubuksan, may warranty seal pa. So tayong una makakabukas nito. So titingnan natin yung loob nito. Tapos gagawin natin yung procedure na ginawa ko dati na pinagana yung ganito. Tingnan natin kung ganun din ba yung talagang solusyon nito, yung walang power, ganun din ang gagawin natin. Kung talagang ganyan din, kung gagana na ba siya. So buksan muna natin to. So sabi ko nga sa inyo mga ka-G-lovers, kakapasok ko lang ngayon. So kaya bihira tayo mag-upload kasi kakapasok ko lang ngayon. So naging busy tayo nung December. Talagang busy, napagod ako. Kaya almost 1 week akong hindi pumasok. So nagpahinga muna tayo. So ito, binubuksan natin. Unang trabaho natin to ngayong 2025. So tingnan natin. Sa inyo pala mga ka-G-lovers, salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. So 2025 na, nandito pa rin kayo, nanonood. So maraming salamat. So ito, tinatanggal natin yung warranty seal. Yan. Okay. Yan. So bali wala pala to background mga music mga ka-G-lovers. O wala tong background. Inalisan ko pala ng background kasi meron nagpapatugtog dyan sa may tabi ko. Baka makapiright ako. Kaya inalisan ko na lang ng sound. Hindi ko naman pwedeng pahintuin yung pinapatugtog niya music. Kaya inalisan ko na lang ng sound yung background para hindi tayo makapiright. So ito yung loob niya. So kadalasan mga ka-G-lovers, ginagawa na itong chinicheck ko muna itong resistor na to kung open. Pag open to, ibig sabihin, yan, may tama yung, ano dyan, yung regulator, pwedeng may tama, or pwedeng na-shock lang na fluctuate ng kuryente, kaya na-open yung fusible resistor. So, yan muna yung chinicheck ko. Tapos, itong wire, syempre, cord. Chinicheck natin kung normal ba yung cord, AC cord. So, alamin natin. So, tingnan nyo na lang, magpupula na lang yan dyan. Ibig sabihin, may contact. Kasi hindi yan magbabasir kasi inalisan ko nga ng background. Kasi baka makapira tayo kasi may nagpapatugtog. Yan, nagpula. Ibig sabihin, good yung cord natin. Yan, good yung cord natin sa wire na to. Next, itong fuse na resistor, fusible resistor, good naman. So, ibig sabihin, good yung fusible resistor, good yung wire. May posibilidad na walang problema sa primary. May posibilidad lang. So, tingnan natin sa secondary. Mag-check tayo ng voltahe. So, plug-in ko lang to. Dapat ang masukat natin dyan, negative 12, positive 12, at 5 volts. So, tingnan natin. So, tutusukin ko lang dito mga ka-G-lovers. Tingnan nga natin. Yan, meron tayong negative 12.
at positive 12. Good. Hanapin natin yung 5 volts. Tingnan natin. Diba, good yung supply natin. Positive 12 and negative 12, good na siya. So 5 volts na lang ang kailangan nating tingnan kung normal ba. Nung pag-check natin sa 5 volts, 3.2, abnormal. Ang baba, di ba? So bakit yan mababa? Dalawang posibilidad yan mga ka-G-Lovers. May problema yung mainboard, may konting leak dyan o shorted. Ay hindi pala shorted, leak lang kasi nagda-drop lang siya. Or sa power supply board, may problema. So kadalasan, ang instinct ng technician natin, o kami mga technician, minsan kasi nakagawa na kami nito, pinapalitan muna namin itong dalawang diode dito. Kasi minsan, proven and tested, pag pinalitan ko na yung diode, nagiging okay na. Tapos nagiging stable na yung voltahe, nagiging 5 volts na talaga siya. So yan muna yung gagawin natin. Titingnan natin kung magpa-power on na siya pag napalitan na natin ng diode. So, hindi muna natin i-skip para makita nyo kung gagana ba pag pinalitan natin ng diode. So, habang tinatanggal ko to, papromote muna ng channel ko mga ka-G-Lovers. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit na notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Then, pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung bawat upload ko na video. Kung sa FB page ito na papanood, pa-follow, pa-like, and pa-share na rin. So, ito na mga ka-G-Lovers, tinanggalan natin. Yan, tanggal na. Itong mainboard, andito yung dalawang diode na sinasabi ko sa inyo. Yan. Tapos may katabihan na dalawang transistor din. So, yan yung magbuboost ng amperahe transistor. Itong diode, yan. Yan yung papalitan natin. So, part number yan, kadalasan 1N4007 o IM4007. So, papalitan natin ng actual talaga siya. So, talagang papalitan natin. So, sa pagtanggal nito mga ka-G-Lovers, minsan hindi ko yung ginagamitan ng soldering pump pag nakakabit pa yung diode kasi natutuklap o natatanggal yung terminal niyan. So, may problema kanyan sa pagbalik kung wala ng terminal o yung masusoldahan. So, ang ginagawa natin dito mga ka-G-Lovers ay hinuhugkot ko na lang. Iniinit ko yung lead tapos hinuhugkot ko para hindi masira yung terminal o yung pagsusoldahan natin. Tapos saka na natin i-pump. Kasi minsan pag pinapump natin, baliktaran kasi yung solda niyan, mahirap tanggalin. So, ganito lang yung pagtanggal ko niyan. Soldahan lang natin to para matunaw yung lead. Yan, pakilagay natin ng soldering lead. Natunaw na siya. Tapos tanggalin natin sa ilalim. Ito, tanggalin natin to sa ilalim. Yan. Medyo mainit lang yan mga ka-G-Lovers. Yan, tanggalin lang natin. O, ibig sabihin, hindi natin nasira yung terminal, yung pagsusoldahan natin. Saka natin siya ipapump. Alisan natin ng lead. Madali na lang yung tanggalin kasi wala na siyang nakalagay na parts. Dati kasi, nung nagsisimula pa lang ako, pinapump ko yan. Kaya lang, may tendency na nasisira yung terminal o yung pagsusoldahan natin. Yung copper dyan, nasisira. Kaya ngayon, ganito na lang ginagawa natin. Sinusolda natin, tapos sinuhugkot na lang. So, bali yan, kita nyo nahugkot na natin. May butas na. So, malinis naman yung pagkatanggal natin. So, ito, IN4007 o 1N4007. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng ganito. Yan, dalawa rin. So, yung position, gayahin nyo na lang. Yan. So, yan, kabit lang natin to. Tapos, tisingin natin kung magpa-power na ba. So, malalaman na natin dito kung magpa-power na ba siya. Dapat hindi nyo mabaliktad yung pagkakabit ng diode. Yung positive at negative or yung anode at cathode niya. Yung positioning nga, may nakalagay naman yan dyan, nakatag para hindi kayo magkamali. Or gayahin nyo na lang yung tinanggal nyo kung saan yung position para kasi mabaliktad.
So, solder lang natin to mga ka-G-lovers. Tapos pagkatapos natin ma-solder to, so linisan natin yung board para mukhang bago pa rin. Hehe. So, meron na tayong video nito, ganito, na walang power. Pagpalit lang natin ng diode, sure ball na, gumana na. So, dito, titingnan natin, aalamin natin kung ganun din ba. Pagpalit natin ng diode, kung automatic na ba siya magpa-power on pag plinagay natin. So, linisan ko lang siya para sigurado tayo. Okay. Yan, kita nyo, parang bago ulit. Yan. So, kita nyo, parang bago ulit. Kabit na natin to. So, dito na magkakaalaman ng mga ka-gear lovers kung gagana na ba yung trick natin na to na pagpalit ng diode. So, nagpalit tayo ng dalawang diode. So, titingnan natin kung gagana ba yung ganitong trick. So, kadalasan kasi, based on my experience, dito lang yung problema niyan talaga sa diode. So, medyo mahirap lang tong ibalik mga ka-G lovers. So, kasi medyo konti lang yung space na magagalaw mo yung board. Kaya medyo masikip siya. Okay. Nakatornilyo na to. Kasi in case na hindi ito mag-power, hindi na naman natin ito tatanggalin yung main board kasi baka may problema sa power supply board. So, yan yung mga pwede natin gawin kung hindi siya gumana. Tingnan natin kung hindi siya gumana or gumana na to. So, sana meron kayong matutunan sa bawat tutorial natin na to. So, napakasimpleng tutorial lang natin to para sa inyo. So, kasi yung mga professional, alam na to kung paano ayusin yung ganitong mga trouble. So, tayo mga baguhan, so nag-aaral pa lang. So, para sa atin to. So, kabit ko lang tong flexible natin, ribbon o flex ribbon natin. Yan, kabit natin tong mga connection. Ayan, ay kabit na natin. So, lahat na yata nakabit na natin. Ito pala, hindi pa. Ayan. So, ayan. Kompleto na mga ka-G lovers. Lahat na naikabit. So, yung AC cord na lang ang hindi. Kabit natin yung AC cord. Tapos, try na natin siyang testingin. Dito na siya magkakaalaman. So, ika nga, the moment of truth. Tingnan natin. Yan, plug in lang natin. Tapos, power on natin. Kita nyo, dito pa lang, wala siyang indicator na kulay red. Yan, pindutin natin yung power button. Ganon din, wala siyang indicator na kulay red. So, next step tayo o second option tayo. So, kita nyo, hindi siya pumower. Ulitin natin ha. Hindi siya pumower. Yan o, wala siyang indicator. Wala siyang red. Pag pinindot natin ito, dapat mag-green, wala red. So, ito na yung next option natin. Tanggalin natin ulit to. Hindi na natin tanggalin yung main board. Yan. Ito lang power supply board ang tatanggalin natin. Tapos, mag-check tayo ng voltahe kung normal ba yung 5 volts pag nakatanggal itong power supply board. Kasi nagda-drop kanina. So, tanggalin natin to kung magno-normal. Diba kanina nag 3.2. Tingnan natin kung magno-normal. Yan, okay. Tanggalan natin. So, sukatin natin yung voltahe na to kung normal yung 5 volts. So, pin number 3 yata yung ground nito. Pin number 4 yata yung yung
5 volts. So, tabi ko lang to. So, dito tayo mag-check sa power supply. So, check natin. Nung una kong sundot dito, mali yung terminal yung nasundot natin. Kaya, ibang voltahe yung na-detect natin mga ka-G-Lovers. So, plug in lang natin. So, naka-plug in na yan. So, ingat-ingat tayo. Baka makuryente. Yan. Una kong sundot, mali pala yung nasundot natin na pin. So, kaya na-detect ko agad 5.3. Mali yun. Kasi naka-pin number 1, dapat 12 volts yun. Ma-detect natin. 5.3 yung na-detect natin. Kaya akala ko nag-drop. Mali pala yung nasundot ko. So, inulit ko siya mga ka-G-Lovers. Yung tama talaga niya. So, may gauge naman siya, kaya lang mali yung napindot ko. Kasi magkasalungat yung ano nito. Pin, hindi siya isang raya lang o isang hilira lang. So, vice versa yata to. So, ito yung ground. Meron tayong 10 volts. Normal yan mga ka-G-Lovers. Negative 10 volts at positive 10 volts. Pag nakasalpak na yan dun sa main board, magtataas na yan. Magiging 12 volts na yan. So, yung 5 volts naman ang hahanapin natin. 4.9. Ibig sabihin, good yung 5 volts sana. So, ganito yung inisip ko niyan. Good yung 5 volts. Nagtaka ako bakit hindi siya nagpa-power on. So, ang inisip ko mga ka-G-Lovers, dahil hindi siya nagpa-power on, baka may problema yung filter capacitor nito. Pag may load na siya, nagda-drop na. Low ampere na siya. At low voltage. So, nung sinuyod ko yung 5 volts, hinanap ko yung capacitor nito. Yan. So, bali isang capacitor lang to para sa 5 volts. Yan. Nung sinuyod ko siya, ito yung na-detect ko. Kulay green. Yan. Saka, may part number o meron tong number na 1000 UF 10 volts. So, ibig sabihin, 10 volts, hindi siya pwedeng tumaas sa 10 volts. So, pababa siya ng 10 volts. So, ibig sabihin, ito yung filter talaga ng 5 volts. So, tanggalin lang natin to mga ka-G-Lovers. So, ito pwede mo natin gamitan ng pump kasi matigas naman yung board na yan. So, ito yung capacitor. Nakalagay dito, 1000 UF, 10 volts. So, ibig sabihin, pump 5 volts talaga to na supply. Pag tinignan mo, parang normal naman siya. Wala naman siyang problema. Diba? So, pag tinis mo yan, iba na yan. So, ang ginagawa ko, hindi ko na masyadong tinitis yan. Ina-actual ko na lang siyang papalitan. Kaya lang, nung tumingin ako sa parts ko, wala pala akong 1000 UF, 16 volts. Wala. Kasi yan lang yung available lang sa amin, 16 volts. Kaya lang wala. So, ang kinuha ko na lang dito, dahil wala tayong 1000 UF na 16 volts, ay 10 volts or 16 volts, wala tayong ganyan. Ang ginamit ko na lang yung 2200 UF, 16 volts din. So, yan yung kinuha natin. So, medyo natagalan tayo sa pagkuha dyan mga ka-G-Lovers. So, bali dito mga ka-G-Lovers, medyo maulan dito, kaya minsan napapakinggan nyo yung tama sa sim ng ulan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, wala akong 1000 UF, 16 volts or 10 volts. So, kinuha ko yung 2000 UF, 16 volts, pan-replace lang. Pero kung meron kayong 1000 UF, 16 volts, yun na lang. So, ito, dahil wala ako, nireplacean ko ng 2200 UF, 16 volts. Yan. So, pag-test natin ng, ng capacitor, pag tinis mo yan, parang good rin. So, or pwedeng talagang mababa na. So, ako, ginagawa ko mga ka-G-Lovers, talagang actual ko siya pinapalitan mismo.
ng capacitor. Yan. Tapos na tayong magpalit ng capacitor. So, try nga natin, titingnan natin at aalamin natin kung gagana na ba siya. So, nililinisan ko lang kasi naalis ko yung mga tilamsik na lid. So, delikado rin kaya kailangan natin tanggalin. So, medyo mahaba lang yung nakabit natin na capacitor, diba? Pero ayos lang. Hindi naman niya naaabutin ng takip. So, nung pag-plug in natin, chinik ulit yung supply niya. So, almost the same rin naman. So, meron tayong, tama naman yung nasusukat natin, negative and positive. 10 volts dyan. Normal naman. Yan, kita nyo, 5 volts din. So, salpak natin, parehas din naman na 5 volts, pero nagpalitan rin tayo ng capacitor. Kahit parehas sila ng 5 volts, nagpalit pa rin tayo. Yan. Salpak lang natin, o kabit lang natin. So, titignan natin kung magpa-power on na. So, medyo mahirap lang tong ibalik kasi medyo maiksi. Yan, maliit. So, ito, flex cable, almost matapos na tayo sa pagkabit. Yan. Kasi importante dahan-dahan yung pagkabit yung flex, baka kasi tabingi, delikado yan, matatanggal-tanggal yung terminal niyan. Okay? So, bali dito na magkakaalaman ng mga ka-G-lovers, titingnan natin kung magno-normal na ba siya. So, plug-in lang natin. Yan, pag plug-in natin, kita nyo naman nagkulay red na siya. Yan, pindutin natin yung power button, magi-green na siya. Ibig sabihin, pag umikot yung disk nito, may posibilidad na gagana na to. So, okay. Diba? Umikot na siya. So, try natin plug-in na ng RCA cord natin. Tingnan natin sa TV natin o sa monitor natin kung gumagana na ba. Yan. Ganda na ng ikot ng disk. So, gumana na nga siya. Yan, kita nyo. May power na siya. Nagbasa na rin siya. So, yun lang pala yung problema niya. Capacitor. So, thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.